Tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil buhay pa tayo ngayong taon. At nananalangin tayo sa Panginoon na buhayin pa tayo ng 300 years. Immortal. Agulat ako kay Christian kanina, Naka PCXX ba yun? Version 39. Amen. Praise God. Ngayong umaga, ang title ng ating pag-uusapan, it's about insecurity. Insecurity in the hands of God. Alam niyo ba mga kapatid, hindi ulit gwapo, walang insecurity. Marami kaming insecurity. Amen. Hindi ulit maganda, wala silang insecurity. Marami rin silang insecurity. Magsabi po ng amen yung merong mga insecurity. Lahat po tayo ay hindi excuse when we talk about insecurity. Nararanasan natin ito, nararamdaman natin ito, meron tayo nito, at kung minsan ang hirap-hirap alisin sa ating pagkatao, yung tinatawag nating insecurity. Tulungan tayo ng Diyos at papasalamat tayo sa Diyos. Meron mang insecurity, pero praise God, merong Diyos. Kaya ng pag-uusapan natin, ibibigay natin ngayong umaga ang ating mga insecurity sa kamay ng Diyos. Marami privileges, mga pagkakataon, mga opportunities ang nawawala sa isang tao because of insecurity. Ang galing-galing sana ng tao, ang husay-husay sana ng tao, gifted sana yung tao, hindi niya maipakita ang kanyang galing because of insecurity. Parang ganito, sa school, alam niya yung sagot, but because of his insecurity, hindi siya makapagtaas ng kamay. Hindi dahil mali ang sagot niya, kung hindi dahil insecure siya na magtaas ng kamay. Tulungan tayo ng Diyos ngayong umaga at ang pag-uusapan natin yung buhay ni Moses. One of the greatest leader in the Bible, pero may insecurity. Amen? Great leader ka, great na nilalang ka ng Diyos, great na Kristiyano ka, pero may insecurity. Tayo mo tayo lahat at tayo po muna ay mananalangin. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nararanasan po namin ito, Panginoon. Tingin namin sa sarili namin, Panginoon, kung minsan ay hindi namin kaya. Baka kami mapahiya. Baka kami mapagtawanan. Baka may masabi sa amin ng tao. Kaya sa halip, Panginoon, na gawin namin ang isang bagay, nagtatago na lang kami sa loob ng kwarto because of our insecurities. Sa mga bagay na ito, Panginoon, we pray na liwanagin niyo po sa aming isipan. Tulungan niyo kami, Panginoon, anong aming gagawin sa pamamagitan ng kwento ni Moses. Totoong nangyari, totoong kanyang naramdaman ang insecurity. Pero papaano nyo ini-handle ang insecurity ni Moses? At naniniwala kami, Panginoon, ganun din, Panginoon, ang prinsipyo kung papaano nyo i-handle ang aming mga insecurities sa buhay. Salamat po. Patawad sa anumang pagkukulang namin, gabayan kaming lahat. Ito'y panalangin namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Upo na po tayo. Marami pong pinanggagalingan ang insecurity. Kung minsan, galing ang insecurity sa physical appearance. Kung minsan, yung taong insecure, nai-insecure siya kasi hindi siya ganoong kaputi. Yung bang umubos na ng isang galong astringent, hindi talaga kaya. Kung minsan sa looks, kung minsan sinasabi natin na, Panginoon, parang mali naman yung sukat ng ilong na ibinigay mo sa akin.
Abay, napalaki po yata. Kuminsan, ang pinanggagalingan ng ating mga insecurity sa buhay ay yung ating mga looks. Lord, bakit po ganon? Konti-konti ng ipin na ibinigay mo sa akin. Hinihintay kong tumubo, ayaw na talaga. Pero minsan naman, Lord, bakit ba yung ngipin na ibinigay niyo sa akin ay sobra-sobra? Hindi magkasya sa aking bibig. No? Kuminsan, ang insecurity ay galing po saan? Sa physical appearance. No? Kuminsan, ang insecurity galing sa kapansanan or disability. Dahil may kapansanan, nahihiya ng lumabas, nahihiya ng makita, nahihiya siya, baka siya ipagtawanan, baka siya ibuli, kaya ang ginagawa na lang niya, doon na lang siya sa loob ng bahay, kaya yung tinatawag na social life niya, talagang wala na because of his or her insecurity, because of kapansanan. Kuminsan, ang insecurity dahil sa kanyang height. Lord, bakit ba ganito yung height na ibinigay mo sa akin? Tuwing pupunta ako ng resort, libre ako. Kasi di ba, may anuhan yun sa resort, di ba? Yung sukatan. Okay. Kuminsan, ang insecurity, ang pinanggagalingan ng kanilang insecurity ay yung sa kanilang weight, sa kanilang timbang. Kuminsan, insecure ang tao kasi underweight siya. Hindi siya ganong lumalabas kapag mahangin. Baka matangay siya ng hangin. At kuminsan naman, heavy weight. Marami pong pinanggagalingan ang ating insecurity. At kuminsan naman, ang insecurity dahil sa status ng kanyang buhay. Lord, bakit ba ganun? Ipinanganak akong mahirap. Bakit sa mahirap na family niyo pa ako dinala? Kaya tuloy, nakakahiya ang aming buhay. 15 kaming magkakapatid sa iisang toothbrush. Hindi talaga namin ma-afford makabili ng tagi-tigisang toothbrush. Kaya yung sanga ng bayabas ang aming option. Kuminsan, sa status ng ating buhay. Minsan, sabi nga noon, wag na lang tayong dumalo sa kasal ni kasi nakakahiya. Wala man lang tayong maibigay na regalo. Tapos kakain pa tayo doon. Wag na tayong dumalo. Samantalang siya ay kaibigan nung ikakasal. Pero dahil sa kanyang hiya because of his insecurity, hindi na lang dadalo sa kasalan. Tuloy yung ikinasal, tampong-tampo. Sabi ka noon, yung pinakamahalagang parte sa buhay ko, nakasal. Hindi ka pa dumalo. Nagtampo. Hindi na tuloy pinakasalan yung dahil sa hirap ng buhay. Another thing, pinanggagalingan ng insecurity dahil sa kanyang past. Yung nakalipas. Yung bang nakakahiyang nakalipas. Yung bang kapag inisip niya yung nakakahiya niyang nagawa nung nakalipas, nai-insecure siya, ayaw niya nang humarap sa taong nakakaalam din nung kanyang nakalipas. Siya ay nakakulong sa kanyang nakalipas at siya ay insecure sa kanyang nakalipas dahil sa nakalipas. Okay, another thing. Insecure dahil sa kanyang family background. Ganyan po si Gideon. Tinawag ng Panginoon si Gideon to lead Israelites. Umaayaw si Gideon. Ano ang sabi ni Gideon? Panginoon, ako po'y galing lamang sa pamilya na Lis. Pinakadulo po kami, pinakamaliit po kaming pamilya. Wala pong mga prominent na mga tao sa pamilya namin. Hindi po kami kilala. Doon po kami sa tribe na yon na maliit galing. Halos ayaw tanggapin ni Gideon ang panawagan ng Diyos dahil sa kanyang insecurity. At ang insecurity niya galing saan? Sa kanyang pamilya. Family background. Ano pa ang pinanggagalingan ng insecurity? Kuminsan nanggagaling ang insecurity dahil hindi
aral. Pag Inglisa na ang tanong, yumuyo ko na lang. Pag Inglisa na ang preaching, matutulog na lang. Are you with me? Marami pong pinanggagalingan ang ating mga insecurity. Marahil hindi natin mababanggit lahat, pero one thing is sure, lahat tayo dito may insecurity. At kung minsan itong insecurity na ito talaga mga kapatid, ang pumipigil sa atin para tayo ay sumulong, magtagumpay, maging successful, mapuntahan ng ating mga pangarap, pero merong insecurity na pilit na tayo ay pinipin down. Are you with me? Kaya itong insecurity, akala nyo ganyan-ganyan lang yan, pero kung minsan mga kapatid, hinaharangan tayo niyan sa mga bagay na gusto ng Diyos sa buhay natin. Even sa mga panawagan ng Diyos sa atin. Gifted, hindi maibigay sa Panginoon ng gift because of insecurity. Mahusay, hindi maibigay ang husay because of insecurity. Alam niyo kanina, si Mark Anthony Cruz, ramdam mo na namumutla siya eh. Pero tinutuloy niya yung paglilingkod sa Panginoon. By Bible reading na, susunod talaga niyang preaching na. Mga kapatid, huwag tayong pumayag na itong insecurity na ito, lagi na lang tayong haharangin. Are you with me? Yung lagi na lang tayong haharangin. Kasi nangaharang talaga yan eh. Di ba? Pag dadaan ka, gaganon yan. Dadaan ka dito, gaganyan yan. Gaganyan ka. Huwag tayong pumayag mga kapatid na tayo laging haharangin ng ating insecurity, lalo na tungo sa kalooban ng Diyos. Sabi ni Byron, siya binigyan ko ng USB. Saan si Byron? Nasa Sunday school. Sabi ko, ang title ng message, bigay mo doon sa taas, insecurity. Sabi ni Byron, Pastor, parang gusto kong makinig. Kaya lang nasa Sunday school pala, i-record, tapos pag na-upload, ipasa ka agad sa kanya. Sa kanya lang Amen. Ako man po mga kapatid, may insecurity. Salamat na lang ginamit ng Diyos yung technology. Nung araw, yung ngipin ko halos tumingala sa langit eh. Opo. Pero salamat sa technology ginamit ng Diyos. Ipinasok lahat. Nagwawala eh. Ay nilagyan ng tali. Hindi na siya makapagwala ngayon. Nung araw din, nung bumisita kami ni Brother Emil, may namatay. Taga-Amerika yung namatayan Baptist. Tapos binigay lang yung number ko, tinext ako, Pastor, baka pwede kayong mag-funeral service dito sa bahay namin. Dito sa Anyatam yun di punta kami ni Brother Emil. Alam niya naman, ang aking Robin nung araw ay si Brother Emil. Ang laki ni Brother Emil. Parang si Lester na nga, Lester tayo kang anak. Malapit nang maging ganyan konting-konting kain na lang kay Lester. Brother Emil na to. Punta kami doon, funeral service. Ang naunang nag-approach doon sa taga-Amerika, si Brother Emil. Sabi kay Brother Emil, Pastor, dito po mag-funeral. Ako nasa likod ako alalay. Inong araw kasi talagang payat. Napayat. Isang na lang talaga, isang bulati na lang hindi pumipirma Kaya nagpapasalamat ako sa bulati na yun Hindi pumirma agad Insecure, di ba? Yung bang, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil may mga membro na gano'n ang pag-iitsura ko, naniwala. Na ako'y tinawag ng Diyos. Mukhang hindi ka paniwala pero praise God, naniwala sila.
Marami po tayong ganyan, mga kapatid. Insecurity. At wag po tayong hayaan na lagi na lang ang nagahari sa buhay natin na insecurity at hindi matuloy-tuloy yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin dahil hinahayaan natin na harangin talaga tayo ng ating insecurity. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang pumayag. Nahaharangin ka ng insecurity. Kung nilikha ka ng Diyos na kulang sa height, Diyos ang nagdisenyo sa'yo. Maging proud ka sa disenyo ng Diyos sa'yo. Just imagine, sabi ng Bible, ang pinag-usapan natin last time, ang Diyos ang nag-design sa atin. Kung sobra naman ang height natin, okay din naman yun. Hindi mo na kailangan ng mahabang walis para sa agiw. Ano man ang ating itsura o physical appearance, say, praise God! At hindi makakahadlang kung ano man ang aking physical appearance para puntahan ang panawagan ng Diyos, paglingkuran ng Diyos, mapuntahan ang plano ng Diyos sa buhay ko. Maraming tinawag na magpastor, hindi nagpapastor because of insecurity. Maraming tinawag ang Diyos na maging pastor's wife because of insecurity. Hindi nangyari. Church, listen to this. Number 1 point. Insecurity questions God's calling. Kadalasan, kapag may insecurity ang isang tao, it's either physical o alinman sa mga binanggit kong yan, kino-question nila ang Diyos. O yung pagkakagawa ng Diyos sa Kanya. O kaya naman yung gustong gawin, ipagawa sa Kanya ng Diyos, kino-question niya na, Lord, bakit ako pa? Parang si Gideon, sabi niya, Panginoon, galing lang po ako sa pamilyang hindi kilala. Amen? Doon lang po ako nag-aaral sa Bateria Elementary School. Hindi po prominente ang mga tatay ko at mga magulang ko. Hindi po kilala sa lipunan. Bakit ako pa ang tatawagin nyo? Laging ganon, kapag meron tayong insecurity, ang kadalasan mga kapatid, kino-question natin, bakit naging ganito tayo? Mga kapatid, hindi po nagkamali ang Diyos ng pagkakalikha sa atin. Exodus 3:10. Ito na si Moses. Exodus 3:10. Alam niyo mga kapatid, pagka yung kino-question na natin, yung ating pagkakalikha sa atin ng Diyos, status ng buhay natin, di ba nakakapanlumo yan? Di ba nakaka-discourage yan? Di ba nakakawala ng gana yan? Kapag yung ating puso't isipan ay, bakit Lord ganito? Bakit ginawa mo kung mahirap? Bakit ginawa mo ganito ang aking katawan? Bakit hindi ako nakapag-aral? Bakit ako ganito? Bakit may disability ako? Laging merong tanong. Tingnan niyo po ito. Sabi ng Panginoon kay Moses, sa burning bush, yung kahoy na, yung puno na lumiliyab-liyab, doon nagpakita ang Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Moses, napakaklaro, "Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt." Ang sinasabi dito ng Panginoon, Moses, isusugo kita kay Pharaoh at yung children of Israel or nation Israel, ilalabas mo sila sa Egypt. Meaning to say, Egypt. Oo, Moses, ikaw ang maglilid
ikaw ang leader ng mga Israelita at ilalabas mo sila sa Egypt. Tanong, Brother Kyle, malinaw ba instruction ng Panginoon? Sino nagsasabi nito? Ang Diyos. Ano nga nakakamangha nga, Brother Kyle. Yung puno lumiliyab pero hindi nasusunog. Doon palang kikilabutan ka na eh. Doon palang sasabihin mo na talaga na hindi ordinaryo ito eh, supernatural ito eh. Doon palang sasabihin mo na talagang Diyos itong kumakausap sa akin. Talagang makapangyarihan ng Diyos na nagsasalita sa akin at itong Diyos na ito, inuutosan ako to lead the Israelites na alisin sa Egypt. Doon pa lang. Ano sagot ni Moses? Ito sagot ni Moses. Exodus 4:1. And Moses answered and said, but, behold, they will not believe me. Sabi ng Panginoon, ilalabas mo nga sila eh. Ako na nagsasabi nito sa'yo. Plano ko yan. Ano sabi ni Moses? Panginoon, hindi po sila maniniwala sa akin. Nor hearken unto my voice. Panginoon, hindi po yan makikinig sa akin. For they will say, the Lord hath not appeared unto me. You see? Labas mo ha. Ang sagot ni Moses, Panginoon, nako, hindi po maniniwala sa akin yan. Yung itsurang ito, paniniwalaan nila. Hindi po yan makikinig sa akin. Yung itsurang ito, papakinggan nila. Ako, papakinggan nila. Ako, papaniwalaan nila. Di ba nagdududa na siya? At kinu-question niya na yung panawagan ng Diyos. Yan po mga kapatid ang nagagawa ng insecurity. Ako? Di nga. Ako talaga. Oh, ikaw. Ako talaga sasali sa choir. Amen? Ako talaga yung maglilingkod sa Panginoon. Ako talaga yung magpipreach. Baka mapahiya ako. Yun ang sinasabi dito ni Moses. He feared rejection. Yan ang insecurity. Natatakot na ma-reject. Kaya ayaw. Moses immediately doubted the impact of his calling. He feared rejection and disbelief. Yung bang baka ma-reject ako. Kaya hindi na lang, dinala ko sa sali. Baka nakakahiya yung gawin ko. Doon na lang ako sa bahay, magtatago na lang ako doon. Pero ang galing-galing, di ba mga kapatid, one of the greatest leaders si Moses. Salamat na lang sa Panginoon dahil yung kamay niya kumilos kay Moses. Kung hindi, natalo ng insecurity. Are you with me? Grabe! Ang ganda-ganda kapatid ng plano ng Diyos sa'yo. Pupunta ka doon sa peak of success. Yung todo mo. Amen? Naniniwala ba kayo mga kapatid na may plano ang Diyos sa inyo at yung plano ng Diyos sa inyo, best. Todo. Sabihin nyo nga, todo. One of the greatest leader, kilala natin si Moses. Bihira ang taong hindi kilala si Moses. Pero kung nagpatalo si Moses sa kanyang insecurity, baka hindi natin siya kilala. At salamat na lang sa Diyos, may Diyos, para kumilos sa insecurity ni Moses. Are we willing na kumilos ang Diyos sa ating mga insecurity?
Are we willing na ibigay natin sa kamay ng Diyos yung ating mga insecurity? Para mapuntahan natin yung ating todo, yung best na plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Tingnan si Lenlen, medyo kulang ng height si Lenlen. Pero nasa UK ngayon, ay nasa Pilipinas pala. Sabi kung si Lenlen ay sinabing baka ang doon, yung matatangkad ang doon . Are you with me? He feared rejection and disbelief. Magandang pag-usapan ito kasi bagong taon no? Para makasikad tayong lahat na may magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Ako po, because of my insecurity, pwede ko mag-quit sa pagpapastor . Artista na lang sana kukunin ko. Kaya lang maraming kasalanan dun . Kaya tinugong ko na lang yung panawagan ng Diyos. Mga kapatid, kung sa insecurity ko tumigil ako, makikita ko kaya itong lugar natin. Baka may nagpapastor dito, hindi ako. Are you with me? He feared rejection. Huwag kayong matakot sa rejection. Try and try until you succeed. Huwag kayo naman, baka mapahiya ako . Baka pagtawanan yung ilong ko pag nakatayo ako. Baka pagtawanan nila ako, medyo kinukulangan na yung buhok ko. Huwag po kayong matakot sa rejection. Huwag kayong matakot sa disbelief. Maniwala kayo sa Diyos nyo na tumatawag sa inyo. Tapos na. Kung nakalagay ito, insecurity magnifies people's opinions and minimize God's calling. Ganyan yan . Lagi na lang, baka mapahiya naman ako doon. Ano kayong sasabihin nila? Baka pagtawanan ako doon. Baka ibuli lang ako doon. Pag sinabing minamagnify, pinapalaki yung opinion ng tao. Alam niyo ba mga kapatid, hindi mo talaga kayang 100% i-please ang tao. Talagang may masasabi at masasabi ang tao sa'yo. Para i-magnify mo yung sasabihin at sasabihin ng tao sa'yo, problema yun. Yung bang ang ganda-ganda na ng presentation mo, ng pagkain, kompleto, yung kubretos, kompleto, 15 dito, 15 din dito. Aba, may nasabi pa, ang dami namang kutsara. Oo nga naman, 30 yun . Huwag laging minamagnify yung mga sasabihin ng tao. Hindi ka makakatakbo. Hindi ka makaka-move forward. Kapag laging ang nasa utak natin yung sasabihin ng ibang tao. Alam mo ba na ikaw ang pinakamaganda? Alam mo ba na ikaw ang pinakapogi sa panangin ng magulang mo? Amen? At least may naniwala sa'yo na ikay pogi, na ikay maganda. At ako, isa na rin ako doon, naniniwala ako na lahat kayo gwapo. At lahat kayo magaganda. Amen? Kidding aside. Church, laging may masasabi ang tao. Kahit gaano na ang presentation mo, laging meron. Pero para i-magnify ang sasabihin ng tao, huwag po kayong patalo.
Insecurity magnifies people's opinion and minimize God's calling. Amen? Huwag bigat lang. Number 2, insecurity focuses on weakness. Nakapokus sa weakness. Ito sabi ni Moses. And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent. Ayun, yun ang insecurity niya. Kasi sabi niya, Lord, baka hindi ako paniwalaan doon. Anong reason? Bakit di ka patiniwalaan? May insecurity ako eh. Ano insecurity? Ang pinagbumula na insecurity ko, hindi po ako eloquent. Neither heretofore. Sabi niya, Panginoon, noon pa, bulol na ako. Nor since thou hast spoken to thy servant, hanggang ngayon, Panginoon, bulol po ako. But I am slow of speech and of slow tongue. Bulol. Yun ang insecurity niya. Listen to this. Moses, one of the greatest leaders in biblical history, did not see himself as qualified. Di ba ganun ang tingin niya sa sarili niya? Panginoon, hindi po ako qualified. His greatest concern as not Pharaoh, not Egypt, but his own mouth. Yung problema niya sa bibig niya. Sabi niyo, Panginoon, parang sinasabi dito ni bulol po ako. Baka pwede pong si Glock 9 na lang yung ipadala niyo doon. Mabilis magsalita yun. Ako po, slow to speak po ako eh. Slow speech po ako eh. Slow tongue po ako eh. No po? Moses defined himself by his limitation. Ayun na. Nagpaharang na. At sinasabi ni Moses na mayroong mahusay kaysa sa akin. Kapatid, pag sinabi ng Diyos, ito gawin mo, ikaw ang mahusay sa paningin ng Diyos. Huwag kang magtuturo ng iba. Amen? Are you with me? Moses defined himself by his limitation. Oh? Para bagang ang focus ni Moses ay bulol ako. Pumunta ka doon, bulol ako. Ilin mo Israel, bulol ako. Laging ganun. Laging ibinabalik doon sa kahinaan niya. Abay mga kapatid, anong petsa na? Baka ganyan pa rin tayo ngayon. Binabalik-balikan pa rin natin. Tumatanggi tayo dahil bulol ako eh. Gawin mo ito, bulol ako eh. Abay, 15 taon mo nang ginagawa yan na bulol ka. Hanggang ngayon, katwiran mo sa Diyos, bulol ka. Are you with me? No. Huwag ka maniwala doon. Kinargahan ka ng Diyos ng potensyal. Kinargahan ka ng Diyos ng talento. Kinargahan ka ng Diyos ng gift. Amen? Alam nyo, mga kapatid, kaya si Dea lalong umuhusay kasi kino-coach nila Milea eh. Biruin nyo yun. Are you with me? Samantalang kung itong mga taong ito, kung titignan ninyo, may mga insecurity rin ito eh. Are you with me? Pero hindi sila nagpahadlang doon. Ngayon si Milea kasali pa sa ang grupo yon ng mga Baptist. Yung kumakanta online. Oo. Malapit na nga ang palitan nito si Lea Salonga eh. Kaya nga Milea Salonga yan eh. May mga insecurity, are you with me? Pero hindi hadlang ito. Para puntahan ko kung saan ang gusto ng Diyos sa akin. Doon sa
Peak of influence ba ang tawag doon? Oh, by the way, next year mga kapatid, lalo na mga choir announcement, kapag nagkaroon uli ng National Baptist Day, sasali ang choir natin. Parang may kulang kasi nung kumakantay choir doon eh. At parang tayo ang kulang. Parang hindi kayo believe doon na. Are you with me? Say amen. Oh, magiging kompleto na pag nandun tayo, di ba? Oh. Biruin mo, tinor natin 3 lang pero parang 15. Moses defined himself by his limitation. Huwag mong i-define ang sarili mo kung ano yung weakness mo. Amen? Hindi naman ang buong pagkatao mo weakness. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, hindi naman buong pagkatao mo weakness. Are you with me? Another thing, comparison is the language of insecurity. Comparison is the language of insecurity. Yung bang laging ganito, buti ka pa. Buti pa sila. Sana all. Sana oil. Yung mga ganon. Language po yan, yung comparison ng insecurity. No? Mga kapatid, God never called you to be someone else. Hindi ako tinawag ng Diyos para maging mukhang Lance. Hindi tinawag itong si Kyle na magmukhang si Christian. Hindi tinawag si Junel na maging kamuka ni Robic. Magmukhang Robic. Amen? God never called you to be someone else. Tinawag ka na ikaw talaga ang tinawag ng Diyos. Huwag kang magtuturo. Kaya lang tayo nagtuturo ko minsan because of our insecurity eh. Amen? Yung bang ito plano ng Diyos sa'yo? 4 kayong magkakapatid. Ang plano ng Diyos, ikaw ang gagamitin ng Diyos para guminhawa ang buong pamilya mo. Araw-araw na sa Hong Kong kayo, balikan lang. Ganun kaginhawa. Pero sabi mo, Lord, isa na lang po. Nahihiya po kasi ako eh. Interview pa lang po, pag ini-interview po ako, nakaganon po ako eh. Kasi ang laki-laki po ng noo ko, Panginoon. Are you with me? Ikaw, huwag kang magtuturo. Amen? Huwag maging sagabal yung insecurity mo para mangyari yung plano ko sa'yo. Ikaw ang tinatawag ko. Ikaw! Sabi mo sa katabi mo, yung may gigil, ikaw! Huwag niyong kakagatin, gigil lang. Ikaw magluto doon sa, hindi man ako masyado masarap magluto eh. Ikaw magpakanta ron, medyo sumasablay po ako sa nota. Sila na lang po. Tuloy, iba naglingkod. Na-bless ang Panginoon, biniles. Pinasagana buhay. Sayang, ikaw sana yun eh. Eto na. Insecurity, number 3, is confronted by God sovereignty. Ayan. Amen. Sabi ng Panginoon, Moses, abay hindi ka pa talaga bilib yata sa akin eh. Nagpakita na ako sa burning bush, yung kahoy lumiliyab, hindi nasusunog, tapos nagsasalita ako. Hindi ka pa rin mabilib sa akin. Ano sabi ng Panginoon? 4:11. And the Lord said unto him, who hath made man's mouth? Moses,
Sino ba may likha ng bibig mo? Sino ba may likha ng bibig? Pinapakita dito ng Panginoon na yung kausap mo, Creator! Amen? Powerful God! Nagkamali ba akong bulol-bulol ka? Nagkamali ba ako na ganyan ang height mo? Nagkamali ba ako na ganyan ang kulay mo? Are you with me? Di ba ako may creation sa'yo? Or will make it the dumb, or deaf, or the seeing, or the blind, have not I, the Lord. When we talk about sovereign, siya yung makapangyarihang Diyos. Walang imposible sa Kanya. God reminded Moses, I am greater than your weakness. Amen? Magbigay tayo ng halimbawa. Ito, microphone. Naririnig niyo ako because of the microphone. Pero microphone itself, makakapagsalita ba to? Magiging kagamit-gamit pa ito by itself? Nagiging powerful lang ang microphone na ito dahil sa gumagamit! Nagiging powerful lang tayo dahil may makapangyarihang Diyos na pwedeng kumilos sa buhay natin. Sinasabi to ng Diyos, sino ba lumikha niyan? Di ba makapangyarihan ako? Wala ka, tagasuga ka lang ng mga tupa dyan. Pero dahil gusto kitang gamitin, magiging one of the great leader ka. Di ba nagpapasto lang si Moses nung time na yon? Nagsusuga lang ng mga kambing at mga tupa ni Jethro. Pero gusto siyang gamitin ng Diyos. Ayaw ng Diyos na shepherd lang siya. Alam niyo ang shepherd nung araw, pinaka-anong trabaho yun? Lease. Ganon din ang martilyo. May pakinabang ba ang martilyo by itself? Wala. Ang martilyo, dalyan, pag nandyan lang. Pero kapag hinawakan ng mahusay na karpintero, si Tito Pis ay isang karpintero. When insecurity speaks, let God's sovereignty answer. Pag kinakalabit ka ng insecurity mo, hinahadlangan ka, siya na naman ang naririnig mo. Ano gagawin? Let God's sovereignty answer. Number 4. Insecurity drives us to rely on God's presence. Ito sabi ng Panginoon. Now therefore go, verse 12, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say. Ito, maganda to mga kapatid, makinig pong maigi. Hindi tinanggal ng Diyos ang kanyang weakness, yung pagiging bulol. Hindi sinabi ng Diyos kay Moses, Moses, be confident. Hindi yun ang sinabi ng Diyos. Hindi rin sinabi ng Diyos, Moses, lakasan mo loob mo. Hindi yun ang sinabi ng Diyos. At hindi rin sinabi ng Diyos na, Moses, kaya mo yan. Ang sinabi ng Diyos, kasama mo ako. Ako bahala sa bibig mo, kasama mo ako eh. May kahinaan ka,
may insecurity ka, pakitabi kang katabi, kasama mo ang makapangyarihang Diyos. Pangako niya yun eh, I will never leave you, nor forsake you. Saan ka pa? Lord, mahiyain po ako eh. Baka ma-reject po ako eh. Pero kasama ko kayo eh. Amen? Yung mga nambubuli sa akin, yari sa inyo, kasama ko kayo eh. Amen? Okay, pa-apply kang trabaho. Sa munisipyo ha. Apply ka trabaho. Apply ka doon, vice mayor. Anong kadyadyan mo dito? Nag-apply po ako ng trabaho. Anong trabaho? Vice mayor. Ayos, ano? Apply ka doon. Si mayor ang kakausapin mo. Kay mayor ka didirekta ng application bilang vice mayor. Ang kasama mo, si Bongbong Marcos. Mahihiya ka? Sabi ni Bongbong Marcos, ako bahala sa'yo. May insecure ka? O lalakas loob mo? Iyon ang sinasabi natin. Moses, hindi ko sinabing be confident. Hindi ko sasabihin sa'yo, lakasan mo loob mo. Ako mismo ang kasama mo. Saan ka pa? Totoo yan, hindi? Totoo yan. Anumang panahon, anumang sitwasyon, kasama mo Diyos. Ano ang ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Sa pagtulog mo, paggising mo, pagpunta mo ng school, pagpasok mo ng trabaho, pagpunta mo ng church, He is Emmanuel. God is with us. God did not promise Moses confidence or eloquence. He promised His presence. Abay, hindi mo na kailangan na i-encourage pa, lakasan mo loob mo. Kapag kasama mo na ang Diyos, naku po. Dito muna tayo matapos para may part 2. Amen? Mga kapatid, huwag tayong paharang ngayong taon sa ating mga insecurity. Lalo na yung ginogol natin, ipinapagawa sa atin for God's glory. Mahiya ka kapag kakasalanan. Pero alam mong tama, alam mong kalooban ng Diyos at ang humahad lang insecurity. Huwag ka pumayag. Amen? At alam nyo ba, ang pangako ng Diyos na hindi lang niya tayo sasamahan dito sa lupa. Lahat ng nanampalataya sa Panginoong Kristo ay pupunta pa roon kung saan naroon ang trono ng Diyos sa langit. Dahil sa kasalanan natin, talagang hindi tayo pupunta sa langit. Makasalanan tayo eh. Pero dahil mayroong nagbayad, ang pagpunta kasi sa langit may bayad eh. Kailangan bayaran. Meron bang pupunta ng baliwag, sasakay ng jeep, libre? Yung ano lang yun, yung mga nagbibigay ng sobre. Ano tawag doon? Badyaw lang yun. Hindi ka pwedeng pupunta ka ng Cubao, sasakay ka ng bus dito, nakalagay Cubao, sasakay ka tapos libre ka. May bayad yun. Amen? Ang pagpunta sa langit may bayad. Tanungin niyo ako magkano? Ang sapat na bayad para makapunta ang tao sa langit, dugo ni Kristo. At namatay ang Panginoong Kristo, nabubus yung pambayad niya, yung kanyang precious blood. Ngayon, bayad na yung kasalanan mo. Ang gagawin mo na lang, sasampalataya na si Kristo lang
ang tanging at kayang magligtas. Only Jesus can save. Hindi relihiyon, hindi ang gagawin mo, hindi able yon. Ang able para ikaw iligtas, si Jesus Christ. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Para ka maligtas, manampalataya ka kay Kristo. Amen? Sa mga bisita narito ngayon, kailangan mo si Kristo, yung nagbayad ng iyong kasalanan. Tayo tayong lahat at tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos, salamat sa inyong salita. Salamat na unawa namin ang insecurity. Kuminsan tagaharang talaga ito para sa aming tagumpay. May mga opportunities, successful na sana kami, napuntahan na sana namin ang plano nyo. Pero hinarangan kami ng insecurity. At pumayag naman kami. This time, ganang paharang, ikaw ang tinatawag ng Diyos. Ikaw ang pinapamove forward ng Diyos. Huwag kang mamuhay sa nakalipas na talaga naman. Pag naiisip mo yung nakakaya mo, nakalipas, nai-insecure ka, tuloy hindi ka makamove on. Move on! Keep on! Wag lagi kung ano yung sasabihin ng iba. Kung hindi, sino ba yung tumawag sa'yo? Sino ba yung Diyos mo? Na may plano sa'yo. Yun ang i-magnify mo. Yun ang pag-usayin mo. Sa mga bisitang narito ngayon, again, for you to save, you need the Lord Jesus Christ. Accept with all your heart the Lord Jesus Christ as your personal Savior, and thou shalt be saved. Church, lahat ng nadali ng insecurity, lapit sa unahan. At ibigay sa kamay ng Diyos. Hindi nagkamali ang Diyos sa pagkakalikha sa iyo. Hindi nagkamali ang Diyos ng status ng buhay mo. Hindi nagkamali ang Diyos kung meron man tayong disability. Dahil kapag kasama mo ang Creator, kapag kasama mo ang Almighty God, siya ang bahala sa mga kahinaan natin. Ama naming Diyos, tulungan mo kami, Panginoon, na wag nang magpaharang pa sa insecurity. Maka-move forward kaming lahat ngayong 2026. Maabot namin, Panginoon, ang inyong kalooban. Maabot namin, Panginoon, ang inyong nais sa mga buhay po namin. Makinig kami lagi ng preaching para mag-guide kami kung anong gusto mo sa buhay namin. Salamat po. I-bless niyo po ang bawat nakaluhod sa kanilang mga panalangin, sa kanilang mga regret dahil sila ay ginupo ng insecurity. Tulungan mo silang ibangon, Panginoon, at kayo ang maging comfort nila, ang presensya niyo, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.